Hey mga bros, alam ko nga ito pong SMB ay gustong-gusto ng palitan. Ito pong si Jabari Narcis bago nga mag-playoffs round dahil alanganin sila sa standings na pang 8 lang mga kabrod. So ito na nga mga kabrod kinokontak na ng SMB at gustong ibalik na ito pong si Chris McCullough. Yes mga brods, naunahan nga sila ng Pelita Jaya dito sa Indonesia na pinaglalaroan ngayong 2025 neto po ni Chris McCullough. Pero hindi naman magpapauli ito pong Beerman mga kabrods at alam naman natin ito pong puso ni Chris McCullough ay nasa Pilipinas lang naman dahil diba gusto nga rin itong magpa-naturalize import as their gilas import mga kabrods ito pong si Chris McCullough. So ito na nga po mga kabrods sino ba namang hindi makakalimot doon sa 2019 Commissioner's Cup champion ang SMB kung saan si Chris McCullough lang naman ng import nila doon. Tapos partida pa galing lang at fresh lang from the NBA ito pong si Terrence Jones na nakalaban ng SMB sa championship round sa TNT Tropang Giga. And guess what? Tinalo lang din naman ni Chris McCullough ito pong TNT Tropang Giga na may Terrence Jones. And alam din naman natin na former NBA player rin ito pong si Chris McCullough at hindi rin basta-basta. Nagaling din Brooklyn Nets and Washington Wizards and siya pa rin ang tinanghal na 2019 Commissioner's Cup Best import niyan mga kabrods. Kaya sino ba namang makakalimot kay McCullough? Sa ngayon kasi alanganin na naman ito pong si Jabari Narcis kahit nanalo ang SMB sa Magnolia Hotshots. Kahit 18 points lang ito pong si Jabari Narcis mga kabrods. Syempre gusto pa rin nilang itong palitan. Hindi nga nila basta-basta kasi mapalitan agad ito pong si Narcis dahil nga hinihintay nila si Benny Boatwright. Kaso nga lang mga kabrods, ang tagal naman kasi bago mag-confirm ito pong si Benny mga kabrods dito sa SMB at nawawala na sila ng time. Kaya nga, ito pong si Chris McCullough na alam naman natin nakakalaro lang dito sa Pelita Jaya. Gusto nga kunin ito ng SMB at gustong kausapin ng agent na ito po ni Chris McCullough na tataasan nila talaga yung offer kaysa sa Pelita Jaya. Alang-alang lang makapasok ang SMB ngayong playoffs round mga kabrods. Dahil sa standing ngayon ng SMB ng 4 wins and 4 losses ay talagang alanganin sila mga kabrods. Tapos yung iba pang mga remaining games ng SMB alanganin pa sila doon. Tapos si Jabari Narcis na naman yung magiging import nila, di ba? Unlike kay Chris McCullough na mas matangkad, 6'9", agile mga kabrods, best in defense, offense, and both sides out ends of the floor, talagang maaasahan mo ito. So hindi lang din naman kasi ito pong si McCullough basta-basta umi-score lang. Hindi naman ito palaging selfish play dahil nai-involve niya ang kanyang mga teammates. Kaya nga mas gumagaling si Junmar Fajardo nung time nung 2019 nung siya ay yung import ng SMB mga kabrod. So parang Justin Brownlee lang din naman ito na alam na niya yung sistema sa SMB. Dati pa nga talagang hinihintay ng SMB ito pong si Chris McCullough. Kaso nga lang nung nagkaroon nito ng ACL injury noong 2022 mga kabrods, dito na-cancel yung negotiation sa pagbalik niya sa SMB ulit mga kabrods. Pero ito ngang healthy na siya and babalik na mga kabrods para talaga maging import na ito ulit ng SMB at offeran nila ng malaki. Well, Chris McCullough is different animal talaga mga kabrods. Kaya sa pagpasok ng playoffs with Chris McCullough sa SMB ay matutulungan niya talaga ito. Baka nga mga kabrods may possible pa na mag-champion ito pong SMB kung si Chris McCullough pa ang kanilang magiging import sa pagpasok ng playoffs round, di ba? Kaya maganda ito sa SMB, magandang start ito ng playoffs round sa SMB, lalong-lalo na kapag pinalitan talaga nila si Jabari Narcis. Kasi nga sabi nila mga kabrods, parang walang import yung SMB, puro na lang sina Perez, Junmar Fajardo umi-score dyan. Si Narcis kasi hindi talaga nila ramdam yung tulong neto. Kaya sa tingin nyo mga kabrods, dapat bang i-push at i-rush ng SMB yung malaking offer nila kay Chris McCullough na ito pong former champion ng Beerman? Kaya komento mo lang po yung mga kabrods at isa natin yan. So dito naman po tayo sa kabilang balita naman natin mga kabrods. Ito na nga, nag-post ito pong si Coach Charles Chu dito sa Strong Group Athletics mga kabrods kung saan nakasama na niya ito pong si Michael Williams, kung saan maglalaro ito pong si Michael Williams dito sa upcoming Dubai International Championship mga kabrods. So ito na nga, ngayon lang after 622 days na paghihintay ay dito na nga nagbalik ito pong si Mikey Williams at dito nag-arrive na sa Pilipinas mga brods. Tapos biglang ensayo agad. Makikita mo dito
yung determinado ulit na maglaro ni Mikey Williams na kahit kakagaling lang ito, biglang ensayo agad. Tapos kita nyo naman yung kanyang pangangatawan din dyan with Coach Charles Chu na parang lumaki. Ito pong mga biceps na ito po ni Mikey Williams kung saan makikita nyo parang kondisyon na naman ang kanyang pangangatawan. Well, hindi rin naman kasi basta-basta. Ito pong si Mikey Williams mga kabrods, kung saan ang dami na rin kasi netong nayambag dyan sa SGA, sa Stronger Athletics natin. Kaya ito, yung talagang inilista ni Coach Charles Chu kahit meron itong mga dating past issues sa PBA. Well, ngayon mga kabrods, nung nalaman din ito ng Barangay Nebra San Miguel ng etong si Mikey Williams ay nag-arrive na dito sa Pinas, maglalaro sa SGA, dito nga nila gustong gumalaw na. Dahil ito pong TNT Tropang Giga, sila lang rin naman yung dahilan kung bakit bigla nilang napauwi dito si Mikey Williams ngayon, dahil nga gusto nilang makipag-negotiate, sign and trade ito pong si Mikey Williams. Gusto na nilang ituloy yung negotiation na i-trade ito pong si Mikey Williams sa kahit anong kupunan dito sa PBA. Well, ang Barangay Nebra San Miguel, SMB Magnolia, and Converge lang naman ang isa sa mga interesado kay Mikey Williams, kaya inaabangan ito ng mga bigating teams na nabanggit natin mga kabrods. So ito na nga, mas lalo silang magkaka-interest na nang ito'y nalaman nila na ito pong si Mikey Williams ay ngayon nasa Pinas na at maglalaro pa sa SGA sa Dubai International Championship mga kabrods. Well, ito pong Barangay Nebra San Miguel, isa sila talaga sa mga pinakamataas ang interest dito kay Mikey Williams. Bakit mga kabrods? Dahil yun nga, gusto na nalang i-trade ito pong si Maverick Amisi. Tapos yung mga ibang guards din neto, minsan inconsistent na rin sa scoring mga kabrods. Ang umi-score lang din kasi palagi dyan, ito pong sina RJ Abarrientos, sina Scary Thompson, minsanan lang din. LA nagkakaedad na rin mga kabrods. Buti na nga lang bumalik na si Jamie Malonzo, di ba? So kapag wala yung mga scorer nila dyan, saan sila kukuha ng scoring mga kabrods? Kaya ito pong si Mikey Williams ay matagal naman na talaga itong naro-rumor na gustong kunin ng Ginebra. Well, why not mga kabrods? Kahit naman alam naman natin na may past issues ito sa TNT Tropang Giga, isa lang din naman sa magandang magdisiplina ng isang player. Ito pong SMC Group, di ba nga? Yung mga napupunta ng SMB ay tumitino, lalong-lalo na yan sina Romeo, sina Jericho Cruz, di ba? Nung pagpunta sa SMB ay tumino sila. Well, hawak kasi ito ni Boss Al Francis Chowal, lalong-lalo na sa Barangay Nebra San Miguel kung saan lagi siyang nandyan. So ito pong si Mikey Williams mga brods, ano bang matutulong niya talaga sa Ginebra? Well, kung itong si Mikey Williams mapunta sa Ginebra mga brods, para kang merong dalawang import na, Justin Brownlee and Mikey Williams. So napatunayan na yan ni Mikey Williams nung siya ay nakapagkampiyon ng 2 beses sa TNT Tropang Giga at 2 beses lang din naman nag-finals MVP sa TNT. Nagkaroon lang talaga ng mga bad issues ito, kanyang bad attitude problem mga kabrods. Kaya ito nawala. Dahil hindi nga nila binibigay yung magandang sahod kay Mikey Williams, yung 1 million pesos kada buwan. Yun kasi yung mga gusto ni Mikey Williams. Kayang-kaya ng Ginebra, pero syempre kailangan din i-disiplina nila ito. Kung saan syempre bibigyan din nila ito ng magandang offer, pero kailangan mapakampyon niya ang Ginebra San Miguel this season. Kaya sa tingin nyo mga brods, mag-fit ba ito pong si Mikey Williams kay Coach Tim Cone sa Ginebra San Miguel? Kaya komenta mo lang ang opinion mo dito mga brods at isa-isay natin yan. Salamat po sa panonood mga brods ha. This is Phil Basketball. Yun lang. I'm out.